Dati, wala namang mga motivational speaker sa online eh. 'Di ba? Yes, Ngayon, coach. ngayon pag hindi mo alam yung isang bagay, i-GMT mo lang, i-Google mo lang, i-YouTube mo lang. Gusto mo mag-aral magluto, i-YouTube mo. Gusto mo mag-aral mag-drive, i-YouTube mo. Pag gusto mo talagang pag-aralan yung isang bagay, available po ang information online. Hindi ka nga marunong mag-invite, wala nagtuturo sa'yo, nagre-reklamo ka, i-YouTube mo how to invite. Hindi ka makapagpa-pay-in, i-YouTube mo how to close deal. Pag gusto, may paraan yan. Nasusundan po ba ako doon? Sobrang ano, lahat po ng kailangan ninyo, information, knowledge, assistance, binibigay na po ng mga coaches. So, para sa akin, ano na ako, tawag dito, medyo lumayo tayo dun sa ano, no? Segway lang yun, segway lang. Oo. Hindi, So, hindi, hindi naman talaga kami yung ano, yung yes, ay coach. guest for tonight. Di ba, Coach Nix? So, siguro, simulan na natin yung first sharer natin para mapakinggan natin. I think yes, kanina pa Yes, ready to. go ahead, Kanina pa, Coach Say. kanina pa naman siya ready. Di ba, yung ipapakilala ko sa inyo, you already know him sa mga bago, pero ipapakilala ko pa rin, no? Uh, he is a student athlete, SK sa barangay nila. Wala rin siya experience about this industry. So, hindi ko na ho patatagalin, no? Isa ho siya sa mga fast rank achiever ng team natin, 'di ba? I'll give it away. Type number 2 para bigyan naman ng warm welcome yung ating sharer for tonight. Let's all welcome our gold rank achiever, Coach John Mar Damian. Ayun, thank you Coach Ray. Ayun, thank you coaches, no? And then, good evening po sa ating lahat. And syempre, I'm your coach John Mardamian, and sabi nga ni coach, student athlete, yes po. Tapos 19 years old, guys, di ba? And then, ang dami din natin ginagawa. Pero hindi naging hadlang 'yon para hindi natin makuha yung gold rank dito kay Live Good. Syempre tuloy-tuloy na 'yan, ano? Hanggang maging platinum, diamond, crown diamond kasi andun yung goal natin eh, tama po ba? And ayan, type 8 naman kung ready na tayo. Ayan, para makapag-start din ako, and audible ba ang audio natin, guys? And ayan na, mag-share lang ako sa inyo guys kung paano ba ako nag-start dito kay Live Good. Nag-start ako dito. Actually, kung kagaya nyo ako guys, hindi pa naman ako agad talaga humataw nung nag-start ako, ano? Kasi, syempre, ano pa, magulo pa yung isip. And, nung tumatagal na, tatlo kasing account yung kinuha ko eh. Nung tumatagal na, sabi ko, ano ba talaga yung gusto ko sa buhay ko? Ano ba talaga yung gusto ko sa family ko? Ano ba talaga yung gusto kong makuha, di ba? And doon pumasok sa isip ko na andito si Live Good eh, di ba? Ang ganda ng opportunity, and then nakilala natin si Coach Ray, di ba? Nakabanding natin siya, and one time nakausap ko siya na ayan, naging into it na ako sa Live Good. Kung ano yung sinasabi ni Coach, ginagawa ko na, no? Kasi ala na eh, ala na yung time na laro-laro na lang, 'di ba? Kasi yung mga hindi pa natin ginagawa, guys, gagawin din natin 'yan eh. And ayan, share ko sa inyo guys kung bakit ba maraming tao ang hindi nagiging successful sa gantong industry, 'di ba? And ready na ba kayo? Malaman. And ayan, nung time na na-invite ako dito, natakot rin ako syempre. May duda, pero finigure out natin 'yun eh. Kasi guys, yung fear and doubt, ang ibig sabihin nun, hindi naman siya talaga nag-e-exist, no? Nagmula lang siya sa isip natin, sa imagination natin, 'di ba? Kaya natatakot tayo. And akala natin hindi natin kaya yung mga achievement na nakamit ng mga iba nating coach, 'di ba? And syempre, doon tayo doon tayo bumabagal eh. And
ganyan pa rin hanggang ngayon, ano? Yung mga ginagawa natin, yung work ethics natin, hindi nagbabago kasi nga, natatakot ka pa, di ba? Natatakot ka pa sa sasabihin ng ibang tao. And, syempre, ayan, may narinig ako nung last time na nag-share, no? And, ano daw ba talaga yung opposite ng success, di ba? Ang opposite po ng success is fear. Kapag ka natatakot ka, subukan, yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo naman pala, no? Minsan, hindi naman talaga yung opportunity, yung mali, yung may kulang, ano? Madalas, yung may kulang is ikaw, yung sarili mo, no? 'Di ba? Sa mindset mo, sa kung paano ka gumalaw, tama po ba? 'Di ba? And isa pa guys, kaya hindi lumalabas yung full potential ng isang tao, 'di ba? Full potential mo is meron ka pang doubt sa sarili mo, 'di ba? Nagdududa pa tayo and nagdududa pa tayo sa sarili natin, sa opportunity. Actually, guys, hindi naman talaga yung opportunity, no? Ang may mali, di ba? Para sa akin kasi, almost perfect na yung live good, eh. And, ayan. Tapos, isa pa, no? The best advice na narinig ko, no? Para ma-overcome natin yung fear and doubts, di ba? You have to have no fear, di ba? Sabi nga, you have to have no fear. You have to believe who you are, di ba? At sa kung paano yung ginagawa mo, doon mo siya makukuha eh, 'di ba? Kasi kapag ka wala ka ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Doon mo makukuha yung goals mo eh. Kasi hindi ka na natatakot. And then, yung fear and doubt normal lang 'yan, lalo na sa mga bago, no? Actually, maraming bago dito eh. Dumaan din naman tayo dyan sa pagkabago. Siyempre, magiging luma din kayo guys, di ba? And then, ngayon pa lang ino-overcome na natin siya para, tama pala yung sinabi ni coach, kaya hindi lumalabas yung potential ko kasi natatakot pa ako, no? And ayan, normal lang yan guys, no? And, no-overcome siya. So, paano ba natin siya i-overcome? How, di ba? Una dyan, guys, knowledge, di ba? Ayan, i-ano yan, i-take notes niyo yan. Knowledge, no? Kaya ka lang naman nagkaka-fear and doubt pag wala kang alam, di ba? So, advice ko lagi sa mga members ko, di ba? Sa mga gina-guide natin. And advice din sa akin ni coach nung una, palagi ka attend ka sa trainings, unahin mo magkaroon ng learnings, di ba? Attend ka palagi sa trainings, hindi yung a-attend ka lang kapag ka gusto mo, di ba? Kailangan andun na yung ano mo eh. Kailangan normal na sa iyo, nasa sistema mo na yung pag-attend palagi ng trainings, hindi yung pipilitin pa tayo, di ba? Kasi tayo na tinutulungan eh. Kailangan tayo na talaga yung mag-take ng action, no? And syempre, number 2, hang out with people na positive, di ba? And syempre, most of the time kasi, isa sa mga nag-feed ng fear and doubt, no? Sa atin kapag ka nakikipagsalamuha tayo sa mga negative na tao, doon siya na-feed eh. Yung fear and doubt eh, di ba? And sa mga napapakinggan nating negative. Kaya, advice ko guys, sample, di ba? Sample guys, kaya tayo takot sa multo. Kasi, may tumakot sa'yo, di ba? So, yung fear hindi naman talaga galing sa ibang tao. Di ba? Hindi naman pala galing sa iyo, no? Yung fear, guys, galing 'yan sa ibang tao, sa sinasabi nila, sa mga nakakausap mo, 'di ba? Kaya sabi nga namin palagi lagi kang dumikit sa coach mo. Kapag ka meron kang gustong sabihin, meron kang gustong i-figure out na hindi mo alam kung paano siya i-figure out, 'di ba? Kaya ayan, hang out with positive people, no? And syempre,
mas okay na ayan, madalas natin kausap, ka-chat, 'di ba? Para hindi ka kinakain ng negative. Siyempre, mas maganda kausap yung mga coach natin. And then number 3 guys, take massive and consistent action, no? Kasi wala namang yumaman, wala namang naging successful na patay sindi, di ba? Ibig sabihin nun, ngayon, hataw ka, kinabukasan, hindi ka na nakafocus, di ba? Pag busy ka, ayan, take massive action, di ba? Pag busy ka, learning and grinding sa sarili mo, sa kung anong gusto mo, hindi mo na napapansin yung fear, hindi mo na napapansin yung doubt, di ba? Kaya, palagi, mag-take ka ng massive na and consistent action, no? And syempre, sabi nga nila coach, kung gusto mo talagang gumaling, kailangan yung oras mo, minamaximize mo. Kung gusto mo talagang gumaling, nasa YouTube na lahat, nasa internet na lahat. Nasa sa atin na lang yan kung gusto natin talaga mas bumilis tayo gumaling. And, ayan, actually guys, ako, to be honest, no? Kapag wala na akong ginagawa, lagi akong nakikinig sa, ayan, kay RDR, kay Kangkong Chips, di ba? Kasi talagang nakaka-motivate yung mga sinasabi nila, nakaka-inspire yung mga success stories nila, and lahat sila talaga may dream board. Baka nga ngayon, wala ka pang dream board, eh, ang tagal-tagal mo na, di ba? And ayan guys, yung number 4 naman, no? Siyempre, dapat may goals tayo, di ba? Pag may goals ka, pag may goals ka guys, mas mangingibabaw dapat yung goal mo kaysa sa fear and doubt mo, di ba? Ayan, fear and doubts are answered questions. Ibig sabihin, ayan, unanswered questions, no? Ibig sabihin, mahahanap mo yung mga tamang sagot, di ba? If you find the right person, ibig sabihin, ano yan, coach? Yan yung mga coaches natin, di ba? Ibig sabihin, ayan, sabi ko nga, yung palagi tayong makinig sa mga coach natin, di ba? Kailangan maging tamang tao ka kasi bago lumabas yung tamang tao sa ano mo sa team mo di ba? Kailangan ikaw yung manguna. May goals ka, dapat ikaw yung mag-take action. May gusto ka may gusto kang patunayan sa sarili mo, magmumula yun syempre sa sarili mo rin. Tama ba? And it's all about guys in your mindset. It's you versus you Walang ayan, talagang yung sarili mo talaga yung kalaban mo dito. Siyempre, lalo na hindi naman, wala namang perfectong tao, pero kailangan mo talaga labanan yung sarili mo, yung katamaran, kasi hindi naman nawawala yun guys, di ba? Yung katamaran, ayan, nangyayari pa rin naman sa akin, paminsan-minsan yan And, syempre, totoo lang tayo, pero, guys, hindi dapat natin hinahayaan, Kailangan, nilalabanan natin yan And, ayan, it's you versus you. Taasan mo yung belief level mo sa sistema ng company natin, sistema ng team natin. Taasan mo yung belief level mo sa sarili mo, 'di ba? Dapat ngayon gusto mong lumabas yung full potential mo, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta yung goals mo, araw-araw, tinitingnan mo kung ano pa ba yung dapat kong gawin, ano ba yung hindi ko pa nagawa, 'di ba? Ayan, magtiwala lang kayo sa coach nyo na nag-guide sa inyo habang nandiyan pa sila, sulitin nyo guys. Kasi hindi naman palagi andyan yung coach natin para mag-guide, hindi naman palagi kasama nyo yung coach nyo. Kasi balang araw, mag-handle ka rin ng malaking grupo. Dapat ngayon pa lang, di ba? Pinapractice mo na maging good leader, ayan, yung mga sinasabi ng coach natin, sinusunod lang natin yung yes, yes, yes coach na mindset, na attitude, no, di ba? And ayan, syempre, ang pinaka-importante dito guys, sa sarili mo, no? And
Siyempre, maniwala ka palagi kay Lord, kay God. Kasi hindi ka naman niya dadalhin sa opportunity na to. Hindi ka naman niya dadalhin dito kay Live Good kung wala siyang magandang intensyon na mag-succeed ka, no? Kasi, ayun nga, ito nga, ayan, yung sa palaging sharing natin, ano, yung palaging sabi ni Coach, hindi ka naman bibigyan ng pagkakataon mapunta dito ni Lord kung wala siyang magandang magandang plans para sa para sa family mo, 'di ba? Kaya guys, yan, taasan natin yung belief level sa sarili natin and palagi, no? Siyempre, ayan, gawin nyo lang siya consistent and ano pa ba? Ako kasi guys, okay na? Ayan guys, ayun lang naman yung masishare ko muna sa inyo and sana marami kayong natutunan din syempre. And ayun, sobrang thank you talaga sa opportunity na to palagi na mag-share tayo, makapang-inspire tayo ng ibang tao, ibang estudyante. And marami pa guys, ang daming future plans ng team natin. Sobrang nakaka-excite pa yung mga mangyayari in the future syempre. Kailangan mo lang talaga maging consistent sa ginagawa mo, kinig kayo palagi sa coaches nyo. And ayan, that's it. Thank you Lord. Thank you Grabe, coaches. grabe guys. Guys, okay lang ba ano? Yun, di ba? Guys, bigyan naman natin ng virtual clap si Coach John Mar Damian. Imagine hearing that from him, no? Na na-amaze ako eh. Kasi late ko lang siya sinabihan na magta-topic siya. Kahit short topic lang. Pero doon ako na-amaze na nag-take siya ng effort para bigyan tayo ng sharing. Nagigets ba? So, yun coach, no? Naalala ko pag palaging tinatopic yung fear and doubt, palaging pumapasok sa isip ko yung lagi sinasabi, eh. 'Di ba? Yung fear daw ang nag-create niyan, walang iba kundi ikaw. Or kung Lupit. hindi man ikaw ang nag-create niyan, ang nag-create niyan yung ibang tao. 'Di ba? Minsan yung fear mo, dapat hindi ikaw yung matakot sa fear mo, eh. Yung fear mo yung takutin mo. Nagigets ba? Yung iba kasi nagpi-fear, eh. 'Di ba? Paano kung hindi ako maging successful? Paano kung hindi ako sumali? Paano kung hindi ako yumaman? Paano kung hindi ako magkakotse? Paano kung hindi ako magkaganito, magkaganyan? Kung yan ang fear mo, baliktarin mo. Paano kung magkakotse ka? Paano kung maging successful ka? Baliktarin mo. 'Di ba? Coach, Baliktarin mo. Minsan nagne-negative talk ka kasi. 'Di ba? Minsan pag mag-isa ka na, wala kang ibang ginagawa, diyan na pumapasok yung fear and doubt. Kaya tama yung sabi ni Coach Janmar, make yourself busy so hindi mo na napapansin yung fear and doubt. Kasi pag busy ka, kinakalabit ka ng, 'di ba pag may ginagawa ka at may gumugulo sa iyo, anong ginagawa mo? Magulo, busy ako. May ginagawa ako eh, 'di ba pag busy ka ganun? O ganun din yung fear, ginugulo ka, iniistorbo ka sa ginagawa mo. So anong dapat mong gawin? Be busy. Para pag kinakalabit ka ng fear and doubt mo, na busy ako eh. Wala akong panahon mag-fear, wala akong panahon mag-doubt. Nagigets po ba? So yun lang Coach Nix. Diba? Coach, Palakpakan natin Coach Janmar. yun, thank you Coach Ray sa malupit na Naka-mute ka pag-share. Coach. Ay, okay na guys? Okay na? Thank you so much Coach Ray sa malupit na pag-share, no? And siguro meron lang akong gustong i-share doon sa shinare ni Coach John Mark kasi actually guys, ang dami kong natutunan eh. Parang hindi nakakapagtaka bakit gold rank eh. Tama ba?
So, ngayon, meron akong gustong itanong kay Coach John Mar, pero bago ko siya itatanong, gusto ko lang i-share yung natutunan ko sa kanya. Yung hang out with with positive people. Tama, kumbaga guys, napakalalim nun nung sinabi ni Coach John Mar. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Tell me your friends are and I tell you who you are. O, 'di ba? Tama ba English natin? So, ibig sabihin guys, ang lupit nun guys, ang lupit ng sinabi ni Coach John Mar. Nakadepende yung magiging future mo at magiging ikaw years from now, depende kung sino yung mga nakakasama mo right now. 'Di ba? Kasi sabi nga, kung sino yung madalas mong nakakasama, na-adapt mo, paano sila mag-decision, paano sila mag-isip at the same time. 'Di ba? Sabi nga, pag may kasama kang apat na kumita ng milyon, magbilang ka lang ng ilang buwan, ilang taon, ikaw na yung susunod. Tama? So, Coach, okay lang ba magtanong tayo ng ilang question dito bago natin ipakilala yung last sharer natin? Coach Ray? Okay. Ano lang guys, no, na-curious ako dito kay Coach John Mar, no? Kasi, alam niyo po ba na sabi niya kanina na SK siya. Okay? Ngayon, at the same time, student, and at the same time, nagli-live good. Ngayon, ang gusto kong itanong kay Coach John Mar, Coach, paano mo na ma-manage, okay, yung time mo? Kasi, parang SK ka, siyempre marami kang mga responsibilidad sa barangay. Pangalawa, student ka, ang daming ginagawa. Alam naman natin, pag student, ang daming, sobrang busy niyan eh. And at the same time, nagawa mo pang mag-go drunk. So anong strategy mo? Paano mo napa-priority yung mga bagay? Ano yung mga technique mo kasi parang ang hirap pagsabay-sabayin yan eh. So coach, anong mga advice mo at paano mo nagagawa yung ganyan na maayos mo yung schedule mo, coach? Saka guys, ito bago sagutin ni Coach John Mar, alam niyo po ba na araw-araw may guest yung team niya? Araw-araw jump pack yung Zoom nila. So talagang yun na-amaze talaga ako. So coach, yun, Coach John Mar. Ayun, thank you po coach. Napakagandang tanong. And syempre, since estudyante nga tayo, ang dami nating ginagawa, SK and student athlete. Actually guys, mind management lang talaga. Kunwari, papasok ako ng school. After ko mag-school, syempre, ano na ako nun? Minsan kasi, nararamdaman ko yung nabuburnout ako sa school, di ba? Maraming problema sa barangay, and nagbi-business ka. Ibig sabihin, isi-separate mo yung personal na buhay mo sa business mo. Kasi wala namang pakialam yung nararamdaman mo sa business mo eh. Ibig sabihin lang, kailangan mo lang siyang i-separate kapag pagod na pagod ako sa school, syempre magre-relax muna ako. Tapos banat na ako sa business. Kaya hindi siya naapektuhan guys. Ibig sabihin sa mindset, 'di ba? Yung mindset natin. Okay, pagtapos ko mag-school, ganito na yung gagawin ko. Pagtapos ko mag-trainings, pagtapos ko sa barangay, ito na yung gagawin ko. Kay live good na ako kasi guys, ayan, sabi nga ni coach, kapag marami kang nilagay sa schedule mo, 'di ba? Diyan ka tatagal eh. Ibig sabihin, mas bibigat. Kaya ako guys, hindi ko na dinadagdagan. Ibig sabihin, pag nasa school ako, school lang. Pag nasa barangay ako, barangay lang. And after nun, LG na. Focus na tayo. And, ayun siya guys. Ayan, thank you po, coach. Ayan, tsaka guys, teamwork. Ayan, coach, syempre, teamwork ang pinakamahalaga. Then, thank you, Coach John Mar, sa pag-share ng strategy mo, no? Paano yan? Syempre, coach, hindi ako nahirapan kasi may coaches na nag-guide. Nandiyan si Coach Ray. Kaya yung teamwork talaga namin, the best. Ayun, thank you, coach. Yun. Thank you, Coach John Mar. And Coach, siguro, kung meron kang question,
last question ako sa kanya, coach. Coach, ibigay ko na sa iyo yung last question. Ikaw na last question kay Coach John Moore. Okay, sige. Coach, kasi kaninang nag-i-start ka, may nabanggit ka na ano eh, nag-join ka, tapos hindi mo siya parang hinataw ng solid, yung parang todo hataw talaga, parang nag-post ka yata ng ilang araw o ilang buwan. So ngayon, what make what makes you decide na humataw ulit, na itodo mo? Kasi nung nag-decide ka, coach, parang eto na, kailangan itodo ko na. Kailangan ganito. Ano yung na-realize mo? Kasi dahil doon, coach, kaya mo tinamahan yung gold rank eh. So, what makes you decide? At ano yung lesson, coach? Ito pa pala, coach. Sora, medyo mahirap yung tanong natin ha. Ano yung lesson? Ano yung lesson doon sa huminto ka nung una? Ano yung natutunan mo? Yan, parang dalawang question yata, coach, no? So una, what makes you decide na nagpahataw sa'yo na reason bakit ka nag-gold rank? And pangalawa, ano yung ma-advise mo sa mga umihinto, tutuloy, umihinto, yung patay sindi ba sa paghataw? Yan. Ayan, thank you coach, napakaganda niyan ah. And ayan, sabi ko nga hindi ako agad humataw kasi nga ayan, bata tayo, ang dami nating gusto pa natin mag-explore and ang pinaka ayan, guys, sobrang ano talaga nun, normal yun ano, kasi mga bata tayo, yung utak talaga natin magulo yan, gusto pa nating maranasan yung kung ano-ano, and sabi ko guys, yung pinaka nagpahataw talaga sa akin, yung family ko, 'di ba? Nung time na naalala ko kasi nag 50-50 si daddy sa ospital. Sabi ko, ano, pagod na yung family ko, no? Naging emotional ako. And ayun lang, sabi ko, pagod na yung family ko. Tapos gusto ko naman maramdaman nila yung masarap na buhay. Kasi 9 kami magkakapatid. Tapos alam talaga namin yung hirap ng buhay eh. Kaya pagka dinadalo ko siya sa ospital, no, si daddy. Sabi ko, ba't ba nangyayari sa atin to? Wala na akong time para magdrama, para ubusin yung oras ko sa kung ano-ano na hindi naman makakatulong sa sarili ko at sa family ko. And sabi ko, focus na ako, may live good ako, ilang taon na ako dito pero wala pa rin nangyayari sa akin kasi hindi ako nagtitake ng action. And ayan, one time nga na nakausap natin si coach. Akala lang ni coach, broken hearted ako nun sa babae. Pero ang totoo guys, yung family talaga natin, yung inspiration natin kung bakit natin 'to ginagawa. And ako, totoo, sobrang pasaway kong bata, pero talagang yung weakness talaga natin yung family natin. And guys, sa mga patay sindi, kumbaga, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Imagine, yung kaya mo namang gawin ngayon, pinagpapabukas mo pa, yung kaya mo namang tapusin, di ba? Ibig sabihin, kung gusto mo talagang maging successful, i-feed mo na sa utak mo na mapapagod ka, mahihirapan ka, di ba? And normal lang yun eh, kasi nga, gusto mong may mapatunayan ka sa sarili mo. Kaya, guys, talagang nasa mindset. Ayusin natin yung sarili natin. Taasan talaga natin yung belief level. Kaya, kapag ka may na-realize ka eh, doon ka kasi magtutuloy-tuloy eh. Ayun yung importance ng time. And habang pioneering tayo, sulitin nyo. Diba? And ayan, pag pinupush kayo ng upline nyo na humataw, na gawin to, hindi naman para sa kanila eh, hindi naman para sa personal na kagustuhan nila eh. Ibig sabihin nun, kaya kayo pinupush ng upline nyo para matuto ka, para malaman mo kung ano ba yung gusto mo sa sarili mo, ano ba yung gusto mong marating dito sa company. Kasi nagtiwala ka sa amin, syempre ibabalik namin yung tiwala namin sa inyo, yung oras namin, diba? Kaya pagka nagka-resulta ka na, tsaka mo siya marirealize na tama pala yung sinasabi ni coach. Ako pala talaga yung problema. Diba?
Kaya natin ngayon pa lang inaayos na yung mindset natin. And ayun lang siguro, Coach Nix. Thank you so much po. Grabe guys, mukhang grabe no? Pagdating talaga sa family mo, sa DPSY mo, mapapahataw ka talaga eh. Kasi guys, naalala ko lang tuloy yung parents ko no. Kasi ngayon kasi wala na tayong magulang no. Tawag dito guys, alamin mo lang talaga, no? Alamin mo lang talaga yung DPSY mo kasi pag nalaman mo yung reason at malalim yung dahilan mo bakit mo to gagawin at hahatawin, imposible kasing hindi ka magsisipag eh. Tulad ni Coach John Mar, I think nasa ano pa lang to, nasa 18 o 19 years old. 'Di ba? Yung ibang mga kabataan na ganyan ang ginagawa nila, enjoy sila eh. Kasi bata pa sila, pero hindi nila alam na yung magulang nila, yung mga family nila, hindi nila alam na konting time na lang yung inahabol nila. Kaya napakatindi, napakalupit nitong sharing ni Coach John Mar na yung reason bakit siya humataw. Tama ba, Coach Ray? Alam mo, sobrang every time na nag-share si Coach John Mar, sobrang napaproud ako. Dahil hindi ako yung coach, no? Nagiging proud ako sa kanya dahil at that age, nag-decide na siya na magseryoso. 'Di ba lagi ko nga sinasabi, wala po 'yan sa edad. Nandoon 'yan sa kung kailan ka ba magde-decide na magseryoso. Nagkataon lang nung January, nag-decide na si Coach Janmar na magseryoso. Wala na siyang time for drama, wala na siyang time para sa barkada, wala na siyang time maglaro. Alam mo kung bakit? Pagdating ng time, na-hit mo yung diamond, na-hit mo yung mga goals mo, lahat ng mga time na sinakripisyo mo, babawiin mo yan eh. Sinakripisyo mo yung laro, o pag diamond ka, pwede ka maglaro kahit araw-araw. Sinakripisyo mo yung tulog, pahinga. Pag nag-diamond ka, matulog ka araw-araw. Magpahinga ka araw-araw. Sinakripisyo mo yung mga date. Di ba? Pag diamond ka, kahit 5 ka-date mo araw-araw. Joke lang. So, nag-a-apply pa rin yung principle na work now, play later. Sa mga kabataan dyan, bata ka pa, make use yung edad mo, may time ka pa, may energy ka pa. Sa mga may edad naman na, di ba sabi nga, pag bata ka pa, unang yugto. Pag may edad ka na, bilisan mo na lalo. Baka huling yugto na. Binabagalan mo pa. Di ba? So, wala pong perfect time. The perfect time is always now. Nagigets po ba? Yun lang, hahaba tayo, Coach. And then, bigay ko na sa'yo kasi nakita ko na yung special guest natin tonight. Okay. So guys, okay lang ba? Patay po ulit ako ng virtual clap and number 1 para sa malupit na na-share ni Coach John Mar. Guys, type ako ng virtual clap on number 1. Grabe no, dami nating natutunan sa first sharer natin at na-inspire tayo. And sigurado na mas may inspire tayo, mamomotivate tayo sa pangalawang sharer natin, guys. So, hindi ko na patatagalin no kasi lahat tayo excited na pakinggan itong last sharer natin. And ito pong last sharer natin no, sobrang busy nito. Okay? May member to na diamond rank. O, di ba? Napakatindi. Marami tong member na platinum rank and at the same time gold rank. Napaka-busy niya, pero tingnan nyo, napaka-humble niya. Okay, ganito tayo sa Dreammakers Worldwide na kahit crossline. Guys crossline. Hindi siya part ng team natin. Meaning to say po, wala po siyang benefit dito, guys. Okay, wala po siyang sariling pakinabang dito, pero tingnan nyo po, nagbigay siya ng time sa atin para mag-share ng success story niya. Ikuwento niya kung ano yung mga narating niya dito sa Live Good. Kaya itong coach na to talagang isa sa inaahangaan ko dito sa Dreammakers Worldwide at sa buong Live Good. So,
Ngayon guys, itong last sharer natin, right now, he is a platinum rank. Okay? Konting kembot na lang at magda-diamond rank na to. Okay? Ito malupit. Aside sa platinum rank, kumita na po siya dito sa Live Good ng more than 2 million pesos plus ng 2 years. Hindi ko alam kung magkano yung total income niya ngayon ha, pero alam ko nasa 2 million plus. Guys, 23 years old. Okay? 23 years old, kumita ng more than 2 million at ito malupit. Ito malupit. Nakapagpagawa ng bahay. Diba? Hindi ko alam kung second floor o may third floor pa. And hindi ko alam kung alam ko tapos na yata ngayon yung pinapagawa niyang bahay. Ito pa malupit, guys. Grabe, nangingilagot ako. Oh. Guys, nakabili ng sasakyan dito sa Live Good. Fully paid. Di ba? Fully paid, guys. Tama ba? And at the same time, isa sa speaker bureau ng Dream Makers Worldwide. Grabe, ang daming achievement, no? Pero yung iba guys, siya na po yung magkukwento. Okay, so okay lang po ba pag tinawag ko yung pangalan? Type number 1. Paulan na natin ng number 1 na virtual clap para dito sa last sharer natin. Okay po ba yon? So, hindi ko na patatagalin. Without further ado, let's welcome our last sharer, no other than Coach Mark Neal. So guys, type number 1, type number 1. Type number 1, guys. Wala tayong sound doon. Next time, maglagay tayo ng sound para... Type number 1, number 1. Ayan. Alright. Ano ko na ba? Coach Nix, sa akin na ba? Okay. Yes, Coach. Okay, so ayan, hello everyone. Live Good Morning and Team Heroes Empire. So grabe. No, so actually right now dito po ako naka-park lang po no kasi may pupuntahan so nagkasabay po. Pero ganito kaganda yung negosyo natin no kasi kahit saan as long as you have your phone and internet, magagawa po natin no. Ayan, so grabe ako rin na-overwhelm and medyo nakakaba din sa kahit paragi tayo nag-share para parang first time always no. Ayan, and hopefully no right after my sharings that marami tayong ma-inspire, especially yung mga kagaya natin ng mga Gen Zs no, mga nag-aaral no, especially mga breadwinner. Yan kaway-kaway naman po diyan. Meron ba dito? No, yung sila yung talagang tumataguyod sa buong pamilya. So grabe, talagang masabi ko lang po na itong opportunity po na ito, sobrang nabago po yung buhay ko. Alright, but syempre, thank you nga pala no Coach Nick sa pag-invite sa akin ulit no sa pag-share sharer no dito sa team nyo no. So ang dami nyo and nakita ko kanina merong mga may estudyante no. So ayan, nakaka-inspire din yung mga kwento ng bawat isa no. So ayun, hopefully na again right after this sharing ko ngayon is meron kayong mapulot na lesson sa akin and may mabaon nyo rin, okay, and maging inspiration nyo no na kung ako nagawa ko na magkaroon ng result dito, okay, lahat tayo no may equal opportunity dito, okay. So ayan, i-share ko lang po yung screen ko. Okay, so simulan na po natin. I know na iba dito super excited na. Okay, nakikita ko na yung energy and excitement ng bawat isa na syempre, okay, so much this. Okay, so entire screen. So i-share ko lang po yung screen ko. Ayan, entire screen. Ayan. Okay, play ko lang po yung ko. Ayan. So device lang po yung gamit natin ngayon pero ayan, hopefully na okay po yung internet natin. So ayan. Okay.
Okay, so ayan guys, kita nyo po ba? Ayan, kita ba yung slides ko? Wait lang. Okay. Ayan, so ayaw niya mag-ano. Play ko lang po. Connected. Ayan. Ayun. Okay, so kita po ba? Or kakalahati lang? Ayan, patype mo. Buo Kita na, mo ba, coach. coach? Yes, coach, buo na. Buo na siya, okay. Sige, so thank you so much po, no? And of course, kay Coach Nix, ayan, so papakilala po ako sa inyo. So I'm Mart Nile. Sino po ba si Mart Nile, no? Nung hindi pa nag-live good, no? So, yan, kanina mayroon tayong narinig, no? Inspiring din na estudyante and may mga ibang mga ginagawa din sa buhay, no? So, ako naman po, dati rin po akong estudyante, no? So, nag-aral po ako sa AMA. Okay, sa isang private school, pero mahirap lang din po kami kung bakit napag-aral pa ako diyan kasi yung auntie ko po, kapatid ng papa ko, inoferan pa ako na sa ibang bansa po siya na siya po yung paparal sa akin. So syempre, grinab na po natin yung opportunity. Alright? So kagaya ng karamihan, so ako, meron din akong simpleng pangarap, no? Yun ay makapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Kasi yun naman po yung mindset ng ating magulang sa atin, 'di ba? Na mag-aral ka ng mabuti para pag makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ka ng magandang trabaho, 'di ba? So yun po yung mindset sa atin, no? Magtapos ng pag-aaral. So in my case, makapag-travel naman po, no, sa Denmark tapos magtrabaho din doon as computer engineer. Kaya kanina, no, I was a computer engineering student, no, sa AMA. Tapos syempre kumita ng pera at magkaroon ng magandang buhay. So ganun lang po kasimple. Okay, nothing fancy. Ganun siya kasimple, matulungan ko lang talaga yung mga magulang ko. Alright? So, kaso nga lang, nagkaroon ng pandemic, no? So, I was the breadwinner of my family and ako po yung panganay sa aming magkakapatid. So, wala po akong choice kundi talagang gumawa ng paraan para matulungan ko talaga yung mga magulang ko tsaka mga kapatid ko. So, wala po ako ng choice that time kasi ang hirap po, no, na hintayin ko pa na alam niyo yun na magtapos sa pag-aaral tsaka lang tutulong, ang hirap na nag-pandemic eh. So nag-drop out po ako in short. Alright? So I believe sabi pa nga sa Proverbs 19:21, kay many are the plans in a man's heart but it is the Lord's purpose that prevails. So kumbaga marami tayong plano sa buhay natin. Tama? Marami tayong gustong maabot. Pero I believe na marami man tayong plano but ang plano pa rin ng ating Panginoon, ng ating Diyos, yung mananaig. 'Di ba? So, yun po yung pinaniwalaan ko. So, gusto ko talaga tulungan yung family ko. So, ito po yung pamilya ko. Alright? And yan po yung actually bahay namin dito sa Tacloban. Ito po ako sa Tacloban right now. And kaya sinabi ko po yung panganay. Alright? Tapos, yung bahay po namin, later makikita nyo po, tagpi-tagping yero po yan. Okay? And pagka umuulan ng malakas, tumutulo po yung bubong, tapos bumabaha. Okay, so gusto talaga silang matulungan. And ang matindi nito kasi before pa niyan, actually NPA po kami. Okay, NPA, di po yung nasa bukid ha. No permanent address, in short. Okay, so dati before dito sa Tacloban, nasa Leyte-Leyte po kami. So yan po yung bahay namin nung na Yolanda. And grabe po yung na-experience po namin yan kasi tiniis po namin yan ng for how many years po. Okay, na tumutulo din actually. Eh, may part dyan na tumutulo din yung bubong tapos binabaha po talaga. So, yun nga no, dumarating yung time na yung paa ng mama at papa ko talagang nagkakaroon ng, alam mo yun, ng, kumbaga skin disease, no? Ayun, so yun yung talagang yung motivation ko kung bakit nagpupursige ako sa pag-aaral that time. And yun nga, nung nag-pandemic din, no? So, gusto talaga silang tulungan. Kaya ginawa ko, actually, nag-full-time ako. But, yun po ay before pandemic. So, may previous company din po kami. Okay, so, ito po yung sponsor ko. Okay, siya po yung nag-invite sa akin actually sa industry. Okay, and siya po yung kasama ko since nung nag-start before. Okay, sa ba di nakakaalam, okay, hindi pa ako bago sa ganitong industry. I started in this kind of business way back 2017.
Okay, pero hindi pa 'yun talaga yung ano, tumatrabaho. Okay, kasi nag-aaral pa ako that time eh. Okay? So nagseryoso lang po ako nung pandemic, alright? Nung sa previous company. So nakipagsapalaran po kami. So nasa isang bahay po kami online. Okay, nagta-training and hassle po talaga, no? So nagsakripisyo kasi di pa kami masyadong kumikita. Ayan, yung pagkain namin, no? And ito po yung bahay namin na actually dating tinitirahan namin. Okay? Tapos ngayon yun yung tinitirahan ng family ko na pinag-iba namin tapos tinayon ng bagong bahay. Okay? So yan po, meron po ako nag full time po kami, hindi lang po ako, marami kaming kasama. And ano, di kami natatakot actually. Nag-invite kami mga kapwa kabataan din nasa hub, pero yun nga, di ba may batas dati na social distancing, pero wala na yun, wala na yun sa isip namin. Okay, so nagte-training kami guys, madaling araw, consistent po yun, no? So maraming sacrifices, no? Tapos ayan, pakita ko lang din actually, nakikita nyo yung sahig, hindi pa po yan naka-finish yung flooring, talagang malikabok. Okay, tapos hindi pa nalalak yung pintuan that time. Yan, pumapasok yung mga pusa, yung mga manok, no? Pati yung aso. Di ba? Pag umaga, grabe, di ba? Basta, imagine niyo lang parang ganun. Okay? So, hindi namin yung tiningnan. Okay? Yung tiningnan namin is yung pwede mangyari sa amin. Okay? So, yun nga po, na-reject na rin ng maraming beses. So, baka marami din sa'yo na experience yung ganun. Okay, na-discourage, no? Kasi that time, medyo tumatagal na rin. Wala pang massive result. 'Di ba? Kinukumusta ng magulang, kumusta na, 'di ba? Wala pa ako masyadong maibigay kasi grupo muna eh. So na-discourage po talaga ako and naisip na rin mag-quit, 'di ba? Pero ito lang palagi kong tinatanong, 'di ba? Kung magki-quit ako, anong mangyayari sa akin sa labas 3 to 5 years from now? Pero kung gagawin ko man 'to, ano yung pwedeng makuha kong result 3 to 5 years from now? 'Di ba? So yun palagi yung tinatanong. Kaya ginawa ko, mas inalo ko yung business, nag-focus ako sa goal, and nag-take ako ng massive action. Alright? But I believe, no, na sometimes rejection in life is really a redirection. No? Kasi that time po, no, hindi naging maganda yung ano namin, system namin actually yung nga sa previous company namin, no. And pabago-bago yung system, yung payout as in sobrang delay, umaabot po ng 1 buwan, no? 2 buwan yung iba, no? Tapos ito pa, sabi pa nga sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, have been called according to his purpose. So kumbaga, lahat pala nangyari sa atin is may magandang reason po pala talaga, no? So yun lang yung kumbaga tinitingnan ko palagi. Okay? The good side, no? Okay? So yun na nga po, no, dumating, nagpray po ako actually. Okay, actually bibihira ko lang din to na ano na ikikwento, pero I'll tell you na that time po, okay, hindi po basta-basta yung ginawa kong prayer din. Okay? Kasi that time papalapit na po yung tinatawag namin Feast of God. So 7 days po yung sineselebrate namin, and before nun is that meron kaming tinatawag na fasting. Okay? So yung fasting na yun, we believe po na pag nag-fast ka, pag nag-pray ka sa Diyos is okay, talagang sobrang laki ng chance i-grant niya. Okay, basta maganda yung intention. So I prayed po, wala na pa ako talagang ibang papupuntahan kundi kay Lord na lang. Lord, di ko na kaya. Okay? And that time po, I fasted and prayed. Sabi ko, Lord, opportunity. Bigyan mo ako ng opportunity na makakatulong sa akin, sa ministry mo, sa family ko. No? So yun po yung prayer ko. And grabe po, bakit? Kasi dumating po yung time. Ito sabihin ko sa inyo ha, wala pong nag-invite sa amin, sa akin, sa team po namin sa Live Good. Kasi sa buong team po namin, including may uplines, ako po yung unang nakadiscover. Okay? Ako po yung unang nakadiscover. No? God is so good kasi sa dinami-dami, actually marami kami tinitingnan ibang opportunity out there. Mostly local companies. No? Mostly local companies. No? Ayan, maraming companies. Tinitingnan namin na pwede naming lipatan, pero dito po kami nilid ni Lord. Sa nakita niya na dito kami mag-grow, dito kami magkakaroon ng massive result. 'Di ba? So yun na nga po, no, dumaan lang po itong si Live Good sa newsfeed ko, and sinerge ko po siya. Okay? Sinerge ko, sabi ko, ano tong Live Good na to? Ayan, may 100 plus thousand members na. That was March 2023. Okay? March 2023 po. So nag-research na ako. Sabi ko, grabe, na mind blown ako. Okay, na mind blown ako.
Okay, sa opportunity, sabi ko, meron palang ganito. Baka scam to or what. So, nag-research po talaga ako. And, yun po, ito po yung first chat namin ni Coach Fernan way back March 26. Okay? March 26 umaga, 'di ba? Tapos yun na nga po ano na kami video call together with my upline si Coach Trex, no? So we're so excited. Gusto pa nga namin siyang ma-meet personal kaso malayo, nasa Tacloban kami. So sabi niya online na lang, no? So excited na kami and we're fired up lahat, di-research na. Tinanong na namin lahat ng possible question, 'di ba? Baka ma-scam. Lahat ng pwedeng itanong, no? Pag networker ka, 'di ba? Alam mo na yung mga tanungan na 'yan, okay? So yun na nga po, diretso trabaho na kagad kami. Before pa nga kami na-encode actually. Talagang ano na, meron na kaming sinisiran, di ba? Kasi nag-research pa kami before pa kami nagpa-encode. Kailangan sigurado muna. No? So first day nahit po natin yung bronze rank. Alright? And 9 days time. Okay, dire-diretso nahit po natin yung silver rank. Okay? In 37 days time nahit po natin yung gold, and in 85 days ayan nahit po natin agad yung ating platinum rank. Okay? So I don't know kung mabilis or mabagal, okay? But for me, siguro parang saktuhan lang din sa effort natin, no? And ito po yung nakuha nating result in doing the business, no? Kasi talagang wala nang balikan eh. Ito na yung naging bread and butter ko. Okay? So, yan po, kumbaga nabili natin yung laptop, ayan yung simpleng relo na dati hindi ko talaga mabili. Okay, yung cellphone na mga flagship phone, yan mga sapatos na grabe dati umasa lang kami sa mga padala ng namin ng mga kamag-anak namin, 'di ba? So, hindi talaga ako mahilig talaga sa mga gamit, dito lang. Okay? Tapos of course, hindi lang po ako yung kumikita. Pati po yung family ko, including actually lahat po sila. Okay, pero may pinakamalaking kinikita talaga is yung mama ko at saka yung sunod sa akin. Okay, kasi that time po, kwento ko lang konti, no, na nung nag-start na kami, okay, nung first day, yung unang shiniran ko kagad is yung mama ko. Okay, kasi medyo siya business minded din, and yun na nga po, no, thank God kasi nung time na yun, pinatune in ko sila sa Zoom. Si Coach Fernan yung nagpe-present tsaka si Coach Ferds. Grabe, nabaliw po siya. Yes po. Nabaliw po talaga ng matindi. Okay, na to the point na kinabukasan nangutang po siya, pinamember lahat ng kapatid ko, papa ko, pati siya. Okay, nadamay pa po yung ibang kamag-anak ko, pati yung lola ko. Alright, tapos yun na nga po trabaho natin, tsaka syempre, dahil nga tayo talaga ito matrix eh. So yung mga ibang leaders ko nalagay po sa family ko dahil sila po yung naunang ma-encode. Okay? So yan po, no, and ayan, naititreat po natin yung mga simpleng bagay. Okay, ito sobrang simple lang to, kaya naman to kahit itong gawin kahit sino pero but for me po, nagaling po sa hirap, nako grabe. Sobrang laking bagay na po nito. No, may treat ko sila yung tipong kakain kami pero hindi titingin sa price. Alam niyo po yun, kasi dati pagkakain, di ba, ito na lang kasi mura eh. Alam niyo po yung feeling na ganun, pero that time po, sabi ko order kayo anong gusto niyo. Di ba? Yung price ko kayo problema dyan. Ako na bahala. Di ba? As in, grabe, ang sarap sa feeling po. And yun po, ito po yung first event ng DMW, that was way back September 2023. Di ko po malilimutan yan. Okay? Ayan, so, na-awardan po tayo, ayan, as Platinum rank, of course, and Speakers Bureau. And grabe, mapapansin nyo po dyan, no? Thank God, kasi ako po yung actually, ayan, that time, ako po yung pinakabatang nag-top earner. Okay? I was 22 that time. Okay? Nag-top 10 po tayo actually sa buong DMW. Sabi ko, grabe, thank you Lord, no? Basta't gagawin mo yung best mo and you live it up to, of course, the higher creator, no? Gawin mo lang yung best mo. Diba? Pinaka the best mo. Gawin mo ng time negosyo. Okay, magugulat ka sa pwede mangyari sa'yo. Okay, tapos in 6 months time, ito nagulat ako. 6 months time, sabi ko, grabe, pwede palang mangyari. Okay, na-hit ko yung first million ko. No? And in fact, no, sa second month ko pa lang sa Live Good, nagulat ako kasi hindi ako tumingin sa income eh. Sabi ko, trabaho lang tayo. Di ba? Later na income. Nung time na kinumpute ko na po, second month ko pa lang po, na-hit ko na po yung first 6-digit income ko. Okay, in just 1 month. Sabi ko, grabe, di ba? Kaya mas excited, mas tinodo natin, no? And ito matindi. Itong pangarap ko po, way back 2019 pa. Sabi ko, ito, by 2020, makukuha ko to. Pero, I believe, no, may kasabihan na God will not give you what you want eh. He will give you what you deserve. No? 2019 ko pa tong pangarap, no?
Come 2020, hindi binigay. 2021, hindi pa rin. 22, hindi pa rin. Nagpe-pray na ako, Lord, kailan ba? Okay, sa tamang opportunity, sa tamang time. No, alam niyo po yung kara moment, right people, right opportunity, right time, no? Yun lahat tama, no, naka-align. Okay? 7 months time dito sa Live Good. Nakuha po natin itong dream car and first car natin na Hyundai Elantra na sinasakyan ko po actually right now. Nakuha ko po siya fully paid. Alright? Fully paid guys. Yes po. Grabe no? Oh, so dati pinapangarap ko lang kahit tulagan, okay na ako diyan eh. Pero binigay ni Lord fully paid po. Ang matindi nun guys kasi nagkaroon ako ng sasakyan, hindi po ako marunong mag-drive. Yes po. Okay, natuto na lang ako mag-drive nung nagkasasakyan na tayo, syempre. Alright? So, as in, no? I was just, grateful and thankful sa lahat, no? No? So, grabe, I was just overwhelmed and blessed po talaga. Okay? Ayan po. So, yun po yung nakuha natin 7 months time. And of course, 1 year po natin actually. Okay, sa 1 year po natin, nahit po natin ng $40,000 club or around 2.3 million pesos. Pwede na? Okay? And then, awardan tayo sa 1 star. Okay, 1 million to less than 6 million. Okay? Ayan, and nag-top 1 po tayo actually sa DMW. Ako never ko expect. Sa akin lang, basta hahataw lang. Okay na ako niyan, no? Kumita. Okay, pero grabe. Sunod-sunod po actually, nag-top 1 po tayo, no? Ayan, tapos ito po yung bahay namin. So, ito po yung sobrang grabing achievement din for my family. Napangarap ko talaga sa kanila. Ayan po, yung bahay namin, tagpi-tagping yero. Tumutulo yung bubong, bumabaha pag lumalakas yung ulan, no? Tapos yan na po. Okay, so medyo hindi po ito updated, no, yung ayan nasa labas. Pero yan na po. Okay, tapos na po siya. Alright? And ayan, soon ilalagay po natin dito yung update. Ayan, so komportable na po sila. Okay, sa tinitira nila ngayon yung family ko. As in, grabe po talaga. Sobrang nakaka-overwhelm and super blessed. Okay, and dito po rin na-experience. Okay, dito ko rin po na-experience na makapag travel international. Okay, sa Hong Kong naman po yan. So, yan, kasama ko po dyan sina Coach Fernan together with his wife and family. Ayan, and of course, si Coach Trex. So, grabe. 7 days and 7 nights po kami dyan. Sobrang sulit. Sabi ko, grabe. Buti na lang. May live good. Okay, and ito pa. Okay, as of now po, no, hindi pa po tayo nag 2 years. Okay, pero ito, hindi ko pa po ito share kahit kanino. Okay, but to inspire you po. Alright, almost 2 years this April. Okay, di po tayo nag 2 years po, pero grabe. Na-sum up ko po kasi meron po akong calculator po, no. So, gumawa ko ng calculator ng total income ko. So, umabot na po ng around 3.5 3.5 million pesos yung total ng inita natin. Okay? So, grabe, no? Ayan. So, yun po. Okay? And ito pa. Ito pa yung the best. Okay? Hindi lang po yung kumita dito. Ang maganda sa negosyo natin kasi dito, marami tayong matutulungan. Hindi lang tayo kikita. Okay? Some of our leaders dito, ayan, si Coach Ryan, na mag-diamond rank sa akin. Okay? So, nakuha din niya yung first car niya sa Live Good. Fully paid din. And of course, Millionaire Circle na rin. Okay? And si Coach Jana, yan, kumikita na rin ng million. And some of our team, malapit na rin. Actually, this year, hitting their first million na rin. Okay? Mga ilan na rin po, ilan po sila. Tapos ito rin po yung mga natulungan natin sa buong team po natin na mag for good and full time na po nilang ginagawa si Live Good. Okay? Actually ito po yung nasa left side ko. Ayan yung next to me. Full time na po yan, yung isa po yung nakakulay blue. Tawag nito, bumalik pa po siya ng Australia, pero very soon po magpo-full time na rin. Okay? Pero itong tatlong babae na to nasa right side ko, full time na po sila. Full-time nilang ginagawa si Live Good. For good na rin. Okay? So, ito lang po guys, no? Sabi pa nga sa Jeremiah 29:11. Okay, tandaan natin, no? So, first-timers, sa mga leaders natin dyan. Sabi pa nga, no? For you know the plans I have for you. Okay, yun yung plan ni Lord. Okay? Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. So, maniwala po tayo kay lahat na nandito na may plano si Lord sa atin. And, ngayon na nandito ka, you have the opportunity
to change your life. And ang gagawin na lang natin is makinig, gawin yung mga ituturo ng mga coach natin. Especially sa team nyo, headed by Coach Nix, no? So, nasa tamang leadership po kayo, no? Nagpo-provide po siya ng mga kailangan nyo, mga training para kayo may equip, no? And including sa pagkuha ng sharer, no? So, i-treasure nyo po yan and gawin nyo yung best nyo because dito, guys, we're just getting started. Marami pa pong plano, no? Yung company natin sa DMW and of course, I know your upline si Coach Nix, marami siyang plano sa team nyo. Sunod lang po kayo sa kanya. Okay, gawin nyo lang po. Gawin yung best nyo everyday. 101%. And I'm sure, no, in God's perfect time, pag tamang tao ka na, pag tamang, pag hinog ka na, no, should I say, pag hinog ka na, okay, pag naging timing na, no, lahat, okay, na-equip ka na ng tamang skills, mindset, skill set, no, yung faith mo nandyan, okay, wala imposible. Lahat ng iniisip mong pangarap mo, pwedeng ibigay sa iyo. Alright? So with that guys, yun po yung aking munting sharing. So hopefully na ayan, na-inspire ko po kayo. And ayan po. Alright, so ibabalik ko po muna kay Coach Nix. Grabe, Coach Ray. Buti, talagang na-request mo si Coach Mark mag-share. Parang gusto ko na humata ulit eh. Coach Ray? Alam mo, nagustuhan ko yung sinabi ni Coach Mark, no? Pag hinog ka na, ibibigay. Tama ba? O baka mamaya meron ka pang hindi ibinibigay. Kaya hindi pa ibinibigay. Nagigets ba? So, ako, na-inspire ako sa kanya kasi meron dito, may mga sariling sasakyan eh. Di ba? Ako, may mga members ako na meron sariling sasakyan. Ang tawag, pag nagbo-bomb kami before, ang tawag namin COD.com.ph. O COD means care of daddy, care of mommy. Yung PH, isang batang panay hingi. Di ba? Coach Mark, he earned yung first car niya. Hindi binigay, hanggang huling tornilyo pinaghirapan niya. So, doon ako nai-inspire. Maraming may sasakyan dyan. Maraming may sasakyan dyan. Pero mas mai-inspire mo ako. Mas mai-inspire mo ako kapag yung sarili mo, ikaw naman yung nag-grind. Kasi, tandaan natin, pag binigay ng magulang natin, it's not counted. Pag pinaghirapan natin, mas ma-appreciate mo yan. Mas ma-appreciate mo yan. O imagine, with Coach Mark's pure intention para tulungan yung family niya, he is blessed. Imagine mo, nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan, ang live good 2 years pa lang. O can you imagine guys, what if fast forward natin 10 years from now, ilan pa kaya yung mayroong kagaya ni Coach Mark? Nagigets ba? O kung ikaw naman, may magulang ka na nagsusupport sa'yo right now, ang tawag dyan, bonus. May nagsusupport sa'yo, bonus yan. Take advantage of that. Tapos, isa pa sa natandaan ko sa sinabi ni Coach Mark, meron siyang binitawan, nagsakripisyo siya. Nag-full-time siya eh. Hindi naman siya pinag-full-time dahil magne-network siya, nag-full-time siya because yung tawag ng sitwasyon. Tama ba ako doon, Coach Mark? O, ito malupit. Baka mamaya, kaya hindi mo pa ibinibigay kasi wala ka pa doon sa tinatawag na edge. Wala ka pa doon sa sitwasyon na kailangan mo nang hatawin yung live good. Kaya petics ka pa. Natuwa ako kanina, nakalagay kay Coach Mark, gold within 80 plus days. O, unahan ko na ng tanong, Coach Nix, masyado na ako humahaba. Gaano ka-importante, Coach Mark, na once you sign in sa Live Good, gaano ka-importante na banatan mo na agad ng mabilis, consistent. Huwag kang tumagal sa unrank or bronze. Ayan, okay. So thank you for that question, no, Coach Ray. Ayan, so di bale sa akin sa part ko kasi kasi 'yon, talagang
excitement, naghalong excitement at the same time yung pangangailangan eh. Okay? Hindi ko pa na-share actually. Yung isang reason ko rin kung bakit binilasan ko talaga kasi nga actually may utang po talaga ako. Okay? Sa previous namin company. Okay? Nagkautang pa ako that time dahil sa event namin na pinush kami ng may-ari na pumunta. Diba? Okay? So, yun naging motivation ko. Alright? So, sa mga naman dito, sa mga advice ko, sa mga unrank or sa mga na-stuck din sa rank nila, okay, bronze, ayan, sa unrank or kung anong man rank kayo ngayon, so, importante po na bilisan natin kasi nga, may mga, marami na akong experience, may mga connection tayo, kakilala, na probably, pwede maging leader natin, pwede makuha ng iba. Okay? Ang daming experience na ganun. Alright? Tapos, syempre, may kasabihan, success loves speed. Okay? Success loves speed. So, kung mabilis ka, ibig sabihin, ikaw ay makakuha ng mga potential na pwede mong makasama dito. Na potential din, baka mas magaling pa sa'yo. Kagaya nangyari sa akin, no? Okay? Diba? Dito hindi pa unaunahan eh. Nakuha ko si Coach Ryan na unang mag-diamond sa akin. Happy ako, diba? Bakit? Siyempre, mas lalaking kita niya sa akin na part, mas lalaki din kita ko. Alam naman natin kung plan ni Live Good. Pag marami kang natulungan, marami kang commission, malaking commission mo. Especially sa matching. 'Di ba? Na mind blown ako. 'Di ba? Okay lang may bonus pool siya, 'di ba? Sa akin na part is that at least 'di ba, mas lumaki din na yung kita ko. Natulong na ako. Siyempre, kumita din ako. Tama? So, kung gusto natin na talagang talagang magkaroon talaga ng massive result, 'di ba? So, hindi pwedeng nakatambay lang. Okay? Kung kaya bilisan natin. Okay? Kasi yung oras pag nasayang hindi na natin mababalik eh. Pagsisisihan lang natin. 'Di ba? Too late para simulan, 'di ba? Just getting started, magto 2 years 2 years pa lang si Live Good, no? So, ibig sabihin, marami pang pwede mangyari. Yung result ko, patikim pa lang po 'yun. Okay? Ayan. So, 'yun, di ko na masyadong habaan, baka may ibang question. Ayan. So, Coach, yan po, ubusin ko coach. ubusin ko na yung tanong ko, coach, para Go sa'yo na ahead, lahat ng coach. sa'yo na lahat nung huli, coach. Yung dalawa yung kasunod na tanong ko eh. Pero yung unang tanong ko, coach, next Saturday po ba pwede naman naming ma-request si Coach Ryan Rosales? Yun muna yung una kong tanong. Yes, coach. Pwede naman magkahiwalay na po kasi kami ng ngayon ng hub. So, request niyo lang po pero probably pag hindi naman wala po bakante po siya, tumatanggap lang po siya ng request. Apo. Yun. Ah, Kaya nga Saturday pa lang, coach. Ako kasi maaga ako maghingi ng Alam ni Coach Nix yan. Malayo pa lang yung Saturday. Nag-aano na ako para at least malaman natin kung free ba or magagawan ba ng paraan para maging free yung ating guest. Para at least ahead mahinga natin ng konting time kasi nung nagsa-start ako sa Live Good, kayo yung mga una ko nakikita na talagang humataw, nagkaroon ng results. So, yun yung pangalawang question ko. Yung pangatlo, may mga part-timers kasi, students, working, 'di ba? Ang palaging excuse nila, busy ako. Palaging excuse nila, basta marami. Ang excuse naman, lahat, valid yan eh. Tama po ba? mhm. Coach, Ah, ano ang ma-advise mo sa kanila? okay. So, I believe no na pag gusto natin may paraan, pag ayaw may dahilan. If you really want na maging successful, gusto natin makuha yung goal natin, mabago yung buhay natin. Kung sa mga bagay na ibang bagay, walang chance maging successful, busy tayo, paano pa kaya to? 'Di ba na mayroong chance na nakikita. Okay, tayo. Kumbaga, advice ko lang sa mga busy talaga kasi kami, naghahawak din kami ng mga OFWs eh. Mostly talaga sa team namin mga nasa international OFWs. So, alamin po natin kung ano yung mga oras natin. Kagaya kanina, no, na-inspire din tayo sa kanina, yung mga nag-share, no. So, marami siyang responsibility, pero na budget niya, di ba?
So hindi mo naman kailangan dito pag nagsisimula ka, hindi mo kailangan ng 8 hours eh. 1 to 2 hours will be enough. Pero dapat, laser light focus ka dun sa, isi-set mong oras. Wala kang distraction. 'Di ba? 1 to 2 hours na nagli-live good purely. Kumakausap ka, nagpapaano ka, may kino-close deal ka, follow up, everything. Okay, yun pa ibig sabihin ko. Okay, so titingnan mo kung sa anong oras ka bakante. 'Di ba? Parang sa school, 'di ba, meron tayong time na itong subject, recess, 'di ba? Merong lunch. Oh, tama. So parang mo rin, iba-budget mo rin yung time mo. Oh, anong oras, 'di ba? Anong oras yung uwi mo, oras ng pagkain, 'di ba? Yung tulog mo. So it's just a time management. Kasi again, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan, 'di ba? How badly mo ba gusto maging successful, or how badly mo ba gusto baguhin sitwasyon mo? Okay, kailangan alam mo rin yung motivation mo, kasi pag wala kang motivation, wala kang purpose, wala rin. Okay? So, ayan po, Coach Ray. Yan po Last yung na. masasabi ko. Last na ako, coach, no? Sabi nga, 'di ba? Pag importante sa iyo yung isang bagay, hindi ka papayag na hindi ka magkaroon ng time. 'Di ba? Sample, 'di ba? Anniversary niyo, jowa mo si Ivana Alawi. Oh, 'di ba? Busy ka. Oh, malamang sa malamang kahit busy ka, mabibigyan mo ng time kasi jowa 'yun eh. 'Di ba? Narinig ko nga dun sa senior ng isang member ko eh. Huwag kang matakot mawala yung girlfriend or boyfriend mo. Kasi yan, parang ano rin yan, people will come and go. Ang matakot ka, mawala sa iyo yung pangarap mo. Kasi pag yung pangarap mo yung nawala sa iyo, tapos ka. Kasi pag yung pangarap mo nakuha mo, you can give them good life, good future. Kaya ako na-appreciate ko yan, sila Coach Janmar, yung mga may partner dito na sobrang supportive. Dapat yan na-appreciate natin. Nagigets ba ako doon? Pero last na, Coach. Eto na, hihirit na ako last, Coach Nix. Baka naman pwede daw, Coach, maipakita mo kahit na konti lang yung credit wallet mo, yung history lang, yung nag-start ka. Para lang makita nila na it starts with this income. Okay, sige. So, itatry ko po yung access dito. Ah, check po natin. Ayan. So, syempre, it's all started sa maliit. Diba? Lahat naman eh. Ayan. Okay. Kahit yung start lang, Coach, kahit hindi na yung latest. Ah, ah. Ayan. So, ito po. Ayan. Pakita ko po sa inyo. So, ayan po. Okay. This was way back 2023 po. Okay. Pinakaunang commission ko, $150. Okay. Ayan. Sumunod, $90. So, yan. Okay. So, nag-start din tayo maliit. Okay. Pero trinabaho natin and kahit pa paano nag-improve. Okay. Ayan. Kita ba? Ito po yung unang monthly commission natin. Ayan. Oh. Kaya akala di ba na malaki agad? Hindi po. $14 matrix ko. Matching ko 17.43. Okay? Ayan. So, yan po. Sold na. Ayan. Sold na ako, Coach Nix. Magpapaubaya naman ako ng tanong sa'yo. And baka yung ibang coaches meron. Parang coach, na full tank yung mind ko eh. Parang gusto ko nang kausapin, pati yung mga kapitbahay namin dito eh. Ano lang siguro, coach, last question siguro. Coach Mark, ano yung pakiramdam, coach, na dahil sa'yo, yung both parents mo, yung mga kapatid mo, coach, nagbago yung buhay nila, napapakain mo sila sa restaurant, gumanda buhay nila, coach, dahil sa Live Good. Ano yung pakiramdam as yung anak ba? Yan. Thank you, Coach. For me po, as in, grabe
sobrang fulfilling. Sobrang fulfilling, overwhelmed, parang gusto mong lumipad sa flashback ko po yung yung hirap na pinagdaanan namin sa family ko, na may time pa yun na actually nilalait pa ng ibang kamag-anak dahil yun nga ganun lang. So grabe, at least right now po sobrang masaya ako na nabigyan ko naman sila ng kaginawaan. And in fact po no, yung mama at papa ko retired na po sila. Okay? So ako na po yung sumusupport. Okay? Actually live good yung sumusupport na po sa family ko. Okay, kasi sinabi ko sa inyo kanina, may sariling income po yung mama po at saka yung kapatid ko, na actually sobrang enough na sa kanila. Okay, para sa every month nila na budget. Ayan po. Ay, grabe. Grabe, Coach. Grabe, Galing. Coach. So, Baka may tanong si Coach Janmar. oo, siguro. Last question siguro para kasi meron pa tayong 9 PM, no? May 9 PM pa kayo, Coach Ray. Sulitin na natin, baka may tanong, di ba? So, okay na, okay na? Goods Meron na? pa. Yan, meron yan, Coach. Si Coach Peter, baka meron. Last na. Sulitin na natin si Coach Mart, no? Last question na lang. Oo, kasi si Coach O, Mark si Ace. may gagawin pa yan, no? Sobrang busy talaga. Si Ace, baka may tanong si Ace. Si Ivan. Di ba? Si Eman. O baka may tanong kayo, guys. Last na. Bigyan na natin ng floor yung gusto magtanong. Sulitin na natin. Coach Spitz, wait lang. Gawin kita unmute po. Okay. Unmute. So, okay. Wait lang. Yan, go ahead, Coach Spitz. Okay na. Ayun, good evening everyone, no? And good evening coaches, no? Sa akin naman, isa lang naman. Ano yung mapapayo mo sa mga members na nagsisimula and sa mga leaders na gusto ulit makabounce back at makapag-build ng malaking network right now? Kasi maraming gustong mag-start ulit pero ang reason nga is yung sistema. Para sa akin, coach, ano yung ginawa mong advantage or strategy or ano man yung ginawa mong bagay, bakit mo nakuha yung momentum as a platinum and going diamond rank po? Okay, yeah, thank you. So start muna tayo sa mga members. Anong ma-advise ko? So unang aralin po natin agad ng mabilis yung negosyo. Hindi naman actually kailangan lahat eh. Okay? So sa mga nagsisimula, alamin po natin unang-una, of course, the basics. Okay? Kailangan ma-master natin yun eh. And kailangan everyday natin yung ginagawa. Kasi ako, since nag-start kami sa Live Good, no? Up until now actually, okay? Kumakausap pa rin po tayo. Okay? Kumakausap pa rin po tayo. Alright? So, kailangan never forget. Actually, di nga dapat go back. Dapat always do the basic nga eh. Okay? So, learn the basic kasi yun yung walang makakatalo nun talaga. Okay? So, may kasabihan, learn to advance and grow but never forget the basic. Kasi ang basic yung magbibigay sa atin ng income. Okay? Diyan papasok syempre yung mga bagong tuturuan, i-duplicate, yung leaders, no? Basic pa rin po talaga. Alright? Ayan. So nag-attend tayo ng mga trainings, of course, 'di ba? Tapos plug in. Tapos kung naman yung system ng team, sa team nyo, kailangan na tayo kumbaga sumusunod. Okay? Okay, sumusunod tayo and plug in po talaga. Alright? Kasi kung kung para tayong parang tayo, kung tinatawag na baga, 'di ba? So, kung nasaan yung fire, 'di ba? So, syempre kailangan doon tayo dumikit kasi kung lalayo tayo, 'di ba, mawawala yung apoy natin. Okay? So, ayun po. And sa mga naman, sa mga leaders na and sa mga nakapag-build na tapos para yun yan sa system or baka maraming mga dahilan. Okay? So, kumbaga, balikan lang po natin kung ano yung why natin. Okay? 'Di ba? Ano yung why natin? Bakit ba natin 'to ginawa? Kasi baka yun nakakalimutan natin eh. Parang na-overwhelm tayo, 'di ba, na kakaresulta, kikita, 'di ba? Pero balikan natin yung pinaka-core. 'Di ba? Pinaka-core kung bakit natin 'to ginagawa. 'Di ba? O sa family, 'di ba? Yun nga, sa mahal natin sa buhay, 'di ba? Kasi yun yung magpupush pa rin sa atin eh. Yung why natin. 'Di ba? Yung why natin. Okay?
So, hindi pa naman too late para mag-build ulit, 'di ba, ng momentum. I believe no marami pang inihanda yung ano natin, si company no marami pang mga pasabog. So, yun yung dapat nating sabayan. Okay? So, balik lang po natin and syempre, wag tayong bumalik sa basic. Kasi minsan pag leaders tayo, nakakampante na, hindi na tayo ano na lang, monitor na lang, which is mali. Okay? Mali po talaga yun. Okay? So, yes, nagmo-monitor tayo, nagtuturo, nagduduplicate, pero wag natin again kakalimutan yung basic. Okay? Kasi yun yung lifeblood ng negosyo natin. Mga bagong sumasali, mga bagong tuturuan, at dun din tayo na-excite. 'Di ba? Pag may mga bagong tuturuan, excited tayo na mag-duplicate. Okay? So, yun po. Hopefully, nasagot ko po yung tanong, Coach Spitz. Ayan. So, sige po. Ano pa? Mayroon pa ba? Or ano? Solve na ako, coach. Okay na ako. Coach, sobra-sobra na. Sabog-sabog na yung mind natin. So, guys, Coach Mark, thank you so much sa time na binigay mo sa team and sobrang na-inspire kami lahat sa resulta at success story mo. And guys, okay lang po ba? Patay po ko ng number 1 para sa pasasalamat at malakas na palakpak kay Coach Mark Neil. Guys, type number 1 para sa virtual club. No? Grabe, no? Kapag may nauna, may susunod, at walang iba kundi tayo yon. Tama ba? So, salamat sa mga